kung papaano po natin may iwasan ang pagkakaroon po ng pangingitim ng mukha kapag gumagamit po tayo ng RDL solution. Set aside your worries, it's okay now. Magandang hapon po sa inyong lahat mga mi. Welcome back to another skincare video. Para po sa araw na ito, pag-uusapan po natin kung bakit nangingitim ang mukha po natin kapag gumagamit po tayo ng RDL solution number 2. Specifically po, kasi yan po yung nababasa ko sa mga comment section ko sa RDL series ko. Kaya din naman mga mi, bibigyan ko po kayo ng mga ideas at saka suggestion kung papaano po natin may iwasan ang pagkakaroon po ng pangingitim ng mukha kapag gumagamit po tayo ng RDL solution. Yung tungkol sa mga toners na ito, maglalagay po ako ng mga links sa aking description box below. And additional information din po sa inyo mga mi, ang ginagamit ko pong toner or ginagamit ko pong maintenance ay yung pinag-combine na RDL solution number 3 at saka yung aking facial cleanser, which is also an RDL brand. Kaya din naman kahit na nagbubuntis po ako ay dapat blooming pa din mga mi. Kasi alam nyo naman po ang journey ng pagbubuntis, medyo mahirap, 'di ba? Importante po na alagaan po natin yung mga skin po natin habang nagbubuntis po tayo. Ayan mga mi, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Umpisahan na po natin. Alam nyo po ba na ang RDL solution ay isang astringent solution? Ang ibig pong sabihin nito, nakakapag-shrink po siya ng mga pores, nakakapagpa-tighten po siya ng mga pores, nakakapagtanggal po siya ng mga excess na dumi, most especially na po yung excess oil. At kung kayo naman po ay may mga melasma or may mga peklat sa mukha or hyperpigmentation sa mukha, mabisa po itong gamot laban dito. So, bakit po nangingitim yung mukha po natin kapag gumagamit po tayo ng astringent? O kaya naman, yun nga, yung RDL solution. Alam nyo ba mga mi na madami pong factors at hindi ko po masasabi sa inyo yung pinakadahilan, pero supposedly ang ginagawa nga po ng astringent ay para mapakinis nga po yung mukha po natin at mapaputi ito. Unless nasosobrahan po tayo ng gamit o sobrang tapang po ito para sa ating balat. O kaya naman hindi din po compatible yung skin ninyo sa paggamit po ng astringent. Isa din po sa mga dahilan na naiisip ko ay baka kulang po kayo sa paggamit ng mga skincare katulad na lamang po ng skin moisturizer o kaya naman ay sunscreen or sunblock. Mi, ito pa, baka din po nangingitim yung mukha ninyo dahil meron na pala kayong skin inflammation. So ano pong ibig sabihin nito? Baka umiinom po kayo ng mga gamot, mga contraceptive pills, or birth control pills. O baka din naman tulad ko kayo na meron kayong fluctuation of hormones o abnormalidad ng hormones. In short, mga mi, PCOS. Alam nyo ba mi, na yung pagkakaroon po ng PCOS ay nakakapag-apekto din po sa pangingitim po ng balat. As in, malaking epekto din po ito. Kaya kung ganito yung na-experience ninyo mga mi, mas maigi pa po na magpatingin po kayo sa espesyalista. O kaya naman po magpa-check up. Kung kayo po ay hiyang sa astringent, go mga mi, pwede kayong gumamit ng RDL solution. Pero pakakatandaan, hindi po dapat tayo lalagpas ng 2 buwan sa paggamit dito. So kapag naubos nyo na po yung isang bote, ipagpapahinga nyo po yung balat ninyo. Ang ginagawa ko po kapag naubos ko na yung isang bote, ipagpapahinga ko po yung balat ko ng mga 1 o 2 linggo. Tapos kung feeling ko na kailangan pa po ng skin ko yung paggamit ng RDL solution, itutuloy ko siya. Pero kung sa tingin mo na-achieve mo na yung skin na pinapangarap mo, pwede ka nang tumigil sa paggamit ng RDL solution. At gawin na lamang po itong maintenance katulad nga po ng ginagawa ko. And lastly mga mi, si RDL solution po ay mas effective sa mga may acne prone ang skin o kaya naman oily ang skin. Kaya mi, kung dry ang inyong balat, mas effective po ang mga toners para sa inyo at hindi concentrated solution katulad na lamang po ng RDL. So meron naman po kayong mapagpipilian katulad na lamang po ng mga may vitamin C o kaya din naman Kojic solution. So ayan mga mi, sana po ay naipaliwanag ko po dito sa video na ito yung inyong mga pagdududa kung
kung bakit po nangingitim ang balat po natin sa RDL solution or sa RDL solution number 2 specifically. Kaya din naman mga mi, kung nagustuhan nyo po ang video natin for today, huwag nyo pong kakalimutan ang mag-subscribe sa aking channel and pakiclick na din po yung notification bell para parati ko po kayong manonotify every time na mag-upload po ako ng mga bagong videos. Siyempre pa, kung may katanungan man po kayo, please let me know in my comment box section below at gagawan po natin siya ng video. Maraming salamat po ulit sa inyong panonood. I will see you again in my next vlog. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I